Magandang hapon sa lahat. So today, ititest natin yung nabili kong GoPro at saka yung SJ Cam. Bale, yung nasa unahan ko na yan, SJ Cam SJ11 Active. So yan yung gagamitin natin as front cam. Tapos ito namang nasa helmet natin, ito yung Hero 12 Black ko. So mas minabuti ko na gamitin yung SJ11 Active dun sa motor as front cam, para syempre kasi mas magaan siya kaysa dun sa 12 Black. Kung yung 12 Black yung ilalagay ko din sa unahan ng motor, and as you can see guys, parang parehas lang din naman yung quality ng dalawa. Ang advantage lang talaga ni GoPro dito is yung stabilization niya. Mas stabilize siya kumpara dito sa SJ11 Active. So ayan, medyo malubak yung daan. Idinaan natin sa daanan na under construction or renovation. Makikita nyo naman sa camera ng SJ11 Active na pag napapadaan sa lubak, talagang medyo shaky talaga siya. Pero unlike sa mga phone na pag napapadaan sa lubak, talagang nagbo-blur yung screen. Etong si SJ11 Active, hindi na, konti lang, minimal lang naman yung pagbo-blur ng screen niya. Pero mapapansin nyo, yung quality ng video niya halos kaparehas na din ng Hero 12 Black ko. Anyway, yung Hero 12 Black ko, yung settings niya nasa pinakamababa, 1080p, tapos naka super wide angle lens. Hindi naman kasi ako fan masyado ng mga 4K na mga super high na graphics or resolution, kasi yung paraan ng pagkuha ko ng video is hindi siya yung pang short video lang. Yung paraan kasi ng pagkuha ng video ko guys is yung gusto ko yung pang matagalan talaga, kasi yung mga rides ko kasi pang long rides din talaga siya. So gusto ko as much as possible tipid sa memory, kaya mas pinili ko mag-stick dun sa 1080p tapos super wide na quality ng video para sa Hero 12 Black ko. And then kung mapapansin nyo, sa ganyang settings talagang kayang-kaya siyang pantayan ng SJ11 Active. Kaya halos kung gagamitin mong front cam yung SJ11 Active sa ganyang settings ng Hero 12 Black, pagdating sa pag-edit ng video, hindi ka mahihirapan kasi hindi mahahalata na yung front cam mo is SJ11 Active, unless na lang kung mapansin nila yung pagiging shaky ng SJ11 Active pagdating sa mga lubak. Syempre dahil budget talaga yung SJ11 Active, hindi natin may iwasan na magkaroon siya ng mga downside. Pero overall quality ng SJ11 Active, masasabi kong sulit talaga yung presyo na 7,500, kasi kaya niyang sumabay sa quality ng Hero 12 Black. Yun nga lang, talagang medyo shaky yung SJ11 Active kapag gagawin mo siyang front cam. Pero okay na din kasi pang backup lang naman pang front cam. Ang pinaka main focus talaga ng mga video natin is yung nakukuha ng Hero 12 Black natin. And pwede ko naman silang pagpalitin, depende sa trip ko. Pero kung pang backup lang, kung ayaw mong yung feeling na baka mamaya mahulog yung GoPro dun sa
dun sa holder. Ayan, SJ Cam yung magandang gamitin. Kasi magaan siya, hindi dahil sa mura, kundi mas maliit kasi siya kaysa dun sa Hero 12 Black. Tsaka, ano yan, yung SJ11 Active, medyo premium din talaga yung dating niya, yung looks niya. Ano siya, hindi siya mabigat. Tapos, basta hindi siya plastic eh. Hindi plastic yung case niya eh. Ano siya, parang hindi tinipid. At saka maganda talaga yung quality nung ano natin, yung SJ Cam natin. Pagdating naman sa helmet, kung maganda ba siya ilagay as main camera sa helmet, masasabi ko na pwede na din. Hindi siya sing wide ng super wide ng Hero 12 Black. Pero kung maparaan ka, pwedeng siyang gamitin sa helmet. Ang pagkakalagay mo lang siguro sa kanya is yung chin mount ng helmet mo, kailangan mong bumili ng yung may adhesive. Hindi siya magandang gamitin dun sa helmet mount na yung may tali pa or yung may strap. Kasi yung positioning kasi ng action camera mo nun, medyo nandun siya sa bandang gitna ng chin ng helmet mo. Pero kung ang gagamitin mo is yung chin mount na may adhesive, pwede mo siyang iposisyon sa pinakababa ng helmet mo. Ngayon, kung mas mababa yung location ng SJ Cam mo, bandang baba talaga, may possibility na makapture din ni SJ Cam yung dashboard ng motor mo. And then yun nga, yung daan na din. Ngayon, kung hindi naman mag-work yun, kung maparaan ka talaga, pwede mo naman i-mount yung SJ Cam ng inverted. So instead na pataas yung pagkakaposisyon ng SJ Cam, yung standard na nakapataas siya, pwede mo siyang i-mount ng nakapabaliktad. So mas mababa yung posisyon ng camera, mas malaki yung possibility na mahagip niya yung dashboard ng motor mo. At saka ang base sa observation ko sa SJ Cam, pagdating dun sa settings para ma-achieve mo yung pinaka super wide angle niya, ang ginamit ko na setting sa kanya is naka-off yung stabilization. Kasi feel ko meron na rin siyang built-in na stabilization eh. Yung kahit hindi naka-turn on yung gyro ata tawag na dun, nakalimutan ko ang tawag dun. Kahit hindi naka-on yung gyro or yung stabilization, automatic may stabilization na yung SJ Cam. Maganda kasing naka-off yun, kasi kapag naka-off siya, mas lumalaki yung angle of view nung camera. So, katulad ng gamit ko sa front cam, naka super wide na siya yung settings niyan. Bali ang settings din na ginamit ko dyan sa SJ Cam is naka 1080 tapos 30 fps. Pwede naman na yung 4K. Ang alam ko sa 4K niya, meron din siyang super view eh. Kaso malakas kumain sa memory. Sabi ko nga sa inyo, mas mahalaga sa akin makapagtipid ng memory card. Kasi gusto ko kasi laging long ride and ayoko palit ng memory card. Hindi rin kasi advisable yung bibili ka ng malaking memory card, tapos yung memory card na yun lang yung gagamitin mo sa buong ride mo. Paano kung biglang makorrupt yung malaking memory card na yun, edi corrupted na lahat. So ang memory na gamit ko dito is yung 64 gig na Extreme ba yun, yung Extreme na memory card. Tapos sa 64 gigabyte na yun, meron na akong 18 hours
na video time sa SJ cam ko. 'Di ba? Mas makakatipid ka sa memory. Biruin mo 16 hours, baka nga hanggang 12, baka nga hanggang 6 to 9 hours lang yung kaya kong itakbo sa loob ng isang araw eh. Kaya maganda siya yung SJ cam kumpara sa GoPro din na Hero 12 Black, kasi ang lakas niya kumain ng memory card. Yung Hero 12 Black o sa 64GB na memory card, ang kaya niya lang i-capture is nasa around 5 to 6 hours ng video, tapos nasa pinakamababang settings pa yun. Kaya kung pang matagalan din talaga, marerecommend ko tong si SJ cam kasi matipid siyang gumamit ng memory card. Guys, hindi ako yung tipo na mag-stick dun sa quality ng video, yung sobrang ganda, sobrang linaw, 4K mga ganyan. Hindi kasi ako fan ng mga ganun eh. Kung ganun lang din ang gagawin ko, di sana nag 360 na ako. Ayoko din kasi mag-reframe sa 360, kaya etong dalawang action cam na to yung kinuha ko kasi nakatamad mag-reframe. So mas pwede mo naman gamitin si SJ cam sa helmet mo. Maraming paraan para magamit mo si SJ cam sa helmet mo na magagamit mo din yung super wide angle view niya. Yun nga, tulad nga ng sinabi ko, kung gusto mong mahagip ng action camera yung dashboard ng motor mo, ang gamitin mong chin mount is yung nilalagyan ng adhesive, tapos dun mo siya i-position sa pinakababang baba ng helmet mo. Mas mababa, mas maganda, mas makikita na, mas mahagip na yung dashboard ng motor mo. Downside lang nun is hindi ka makakayuko. Well, bakit ka nga naman yuyuko kung nagmamaneho ka? Hindi mo naman kailangan yumuko. Dapat yung tingin mo is nandun sa daan. Napaka-minimal lang naman yung pagkakataon na kailangan mong yumuko habang nagmamaneho ka. Kaya kung gusto mo talagang gamitin sa SJ cam sa helmet mo, I suggest na sundin mo yung yung tips ko. Mababang posisyon, tapos i-invert mo na lang yung action camera mo. Yan talagang mahagip na yung dashboard. So sa price naman ng nagastos ko sa mga action cam, actually yung binili kong Hero 12, dalawa kasi yan yung binili kong Hero 12. Yung isa pang reserva, ayoko din naman gamitin yun dun sa as backup camera kasi sayang naman, kasi hindi naman ako full time na pang motovlog lang. Nagva-vlog din ako sa mga daily video. Kaya ako bumili ng backup na camera, SJ11 Active, kasi nga pang front cam. Yan. Ngayon sa prices, yung Hero 12 Black natin, umaabot yan ng nasa 20 to 22 na siya ngayon yung price na. And then itong si SJ cam, 7,500. Kita nyo naman yun, no? Sa highlight na scene. Grabe yung quality ng kuha nyo. Parang GoPro na din. Ang linaw. Napakaganda. Nga lang medyo shaky pagdating sa mga lubak. Pero kung ipang daily vlog mo, kung hindi pang moto vlog, tapos yung daily vlog, yung mga event, I recommend na SJ cam 11 Active. Tingnan nyo naman, ang ganda ng quality. Sa mga daily vlog nyo, mapapakinabangan yung SJ 11 Active na yan. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, etong si SJ cam medyo mabagal yung response nya kapag binubuhay mo siya.
And then si Hero 12 Black, mabilis siya yung response niya. Kasi meron siyang quick capture. Meron din natin ng quick capture si 11 active, pero hindi ko pa alam kasi kung paano gawin. Hopefully may ganun din siyang feature, no? Pero yun nga, isa sa kinaganda ng Hero 12 Black is meron siyang quick capture. Kapag pinindot mo yung button dun sa taas, automatic magka-capture na agad siya. Pag mga pagkakataong kailangan mo mag-take ng video, ayan, si Black yung mabilis mag-response sa mga quick capture. So ipopost ko ngayon dito yung price ng mga camera. Nga pala, itong mga camera ko na to, nabili ko yan dito sa sa Paranaque, memory.ph. So popost ko yung mga price nya para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung mga camera na binibenta dun sa shop na yun. Actually, ang dami pa. Meron pang mas may mumura kay SJ11, pero based sa review na ginawa ko, namumukod tangi si SJ11 na worth talaga ng 7,500. Magandang quality, ayos na ayos yung stabilization niya. Kahit ganyang shaky kasi naka-mount sa motor, talagang shaky talaga. Pero kung lalagay mo sa helmet yan, hindi mo mararamdaman for sure yung pagka-shaky niyan. Kasi as in, yan, maganda talaga siya. At saka halos kapantay niya na si GoPro. So, I highly recommend talaga na kung bibili kayo ng action cam, SJ11 active. Meron din sa mga sa yung Akaso. Kaso bibihira kasi yung yung nagbebenta dito na Akaso sa mga shop sa ALX. Halos ang binibenta nila doon SJ cam sa ALX, tapos yung mga tawag dito yung brand ng OSEC, mga ganon. Dito sa memory.ph, SJ cam, ALX SJ cam, halos SJ cam din talaga lahat, mostly ng mga nakikita kong motovlogger, puro SJ cam yan. DJI, mga ganyan, Osmo, medyo mahal kasi yun pricey, mga 360. So dun tayo sa budget. Ngayon, pagdating sa action cam, syempre dun ako sa matagal nang kilala ng GoPro. Pero yan, kung budget yung hahanapin nyo, worth it yung 7,500 sa SJ cam. And dyan ko nga nabili yan sa memory.ph. Magaganda yung quality na mga camera dyan. At saka sa memory.ph kasi makakasigurado kayo na yung camera na bibilhin nyo hindi na buksan, hindi na modified. Yung price nya is yung talaga along with the market price talaga. Bibili nyo yung action camera dyan ng fresh, bagong bago, at saka walang sira, magandang kalidad. Lahat ng action camera ko dyan sa kanila ko kinuha. Tapos yung mga accessories ng mga action camera, Telesin. Kung Telesin ang bibili nyo as mga accessories, hindi kayo manghihinayang, kasi kung bibili kayo ng mga original na accessories ng GoPro, pricey talaga kasi GoPro pero merong alternative, and I highly recommend. Isa pa yan, Telesin. Wala nga lang akong sticker niyan sa helmet ko kasi hindi sila nagbibigay ng sticker, pero kung bibigyan akong sticker nun, isa rin yun sa ipopost ko sa harap ng helmet ko, kasi I recommend talaga yung mga product ng Telesin. Yung battery ng GoPro ko, nag-bloat yan, pero yung battery ng Telesin, ilan na yung Telesin kong battery, 2 blue tapos 2 white for enduro, never pa nag-bloat. Pero yung battery ni GoPro, yun lang talaga yung downside kay GoPro, battery niya nag-bloat. Nag-stuck talaga siya dun sa sa GoPro ko. Takot nga ako kala ko hindi ko na matatanggal, buti natanggal ko. Pero yun nga, maganda nga yung mga binibentang accessories din sa memory.ph and Telesin. Anyway, post ko na nga dito yung
picture ng mga prices ng mga action cam dito sa sa memory.ph. Ayan, so ito na yung mga picture ng available action camera sa memory.ph, SJ Cam variant. Wala akong picture ng mga prices para sa GoPro nila and other action cam like yung 360. Pero sa SJ Cam guys, ito yung mga prices nila. Ayan. So para sa akin, maganda kasi yung SJ11 Active kasi budget and may performance talaga siya. Maganda din siguro dyan yung SJ20 dual lens kasi dual lens so ibig sabihin meron pang narrow na view, meron din yung sigurong pang super wide view. Ang reason lang kung bakit hindi ko kinuha yung SJ20 dual lens na yan is yung battery replacement. Mas kampante ako dun sa SJ11 Active kasi fan din ako ng mga extra battery. Katulad sa Hero 12 Black ko, binilang ko siya ng maraming battery para habang nagbabiyahe ako, yung ibang battery nagcha-charge sa loob ng bag gamit yung charger ng motor or gamit yung power bank. Tapos yung iba pwede kong gamitin, bale palit lang ng palit ng battery. Oo, pwede mo siyang isaksak habang nag-take ng video. Ang problema mo kapag umulan, ngayon kasi medyo maulan kasi ngayon sa panahon natin. Kung summer yan, applicable talaga na tanggalin mo yung battery kasi iinit yan ng sobra, as in nakakapaso talaga yung init nung action camera, lalo na yung Hero 12 Black. Hindi ko pa nakikita kung gaano kainit yung sa SJ11 Active, pero sa Hero 12 Black sobrang umiinit yan. Pero sa ngayon na tag-ulan, mas trip ko na magpalit ng battery, kaya mas kinuha ko yung SJ11 Active kasi yung yung battery usage niya, pwede kong palitan every time na malulobat. And yun nga, tipid sa memory si SJ11 Active. Kaya tsaka hindi ko naman kailangan bumili ng pagkamahal-mahal na action cam. Guys, kung bibili ako ng SJ dual screen na 10K, ang dami sa marketplace na GoPro Hero 10 Black, meron ka nang mabibili niyan sa marketplace na Hero 10. So bakit pa ako bibili ng dual lens ng SJ kung pwede naman akong bumili ng Hero 10 Black, tapos yung mga accessories nun is pwede na sa current accessories na meron ako sa Hero 12 Black, diba? Gusto ko kasi makatipid din, backup lang naman, so mas pinili ko yung SJ11 Active. Alam mo yung backup na pero sobra mong mapapakinabangan. So yan, SJ11 Active. Yan. So yan yung mga price guys ng SJ Cam. And dito ko natatapusin tong video na to. Basta maganda yung SJ11 Active na yan, na ipangsabayan sa Hero 12 Black ng GoPro. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. And a friendly reminder guys, pag may mga gusto ko yung gawin nyo lang. It's not a job, it's just a hobby. Bye bye.